Tahimik ang gabi sa loob ng maliit nilang apartment. Maaliwalas ang paligid at tanging tunog ng kutsara tinidor sa pinggan ang maririnig habang sabay na kumakain ng hapunan sina Kira at Pamela. Mainit pa ang sabaw na sinigang na baboy at may usok pang tumatakas mula sa mangkok. Grabe, Fam! Sabay higop ni Kira sa sabaw. Ang sarap talaga na luto mo, sinigang. Tamang-tama yung asim. Parang luto ni Mama noong bata pa ako. Napangiti si Pamela habang naglalagay ng kanin sa plato. Aba kung ganyan ang tingin mo sa luto ko, baka pwedeng pangkabuhayan showcase ko na to. Pwede na tayo magtayo ng karinderya. Biro niya sa kaibigan niyang si Kira. Tumawa naman si Kira sa sinabi ng kanyang kaibigan. Go lang, basta ako kakain, ikaw magluluto. Matapos ang ilang sandaling katahimikan habang pareho silang abala sa pagkain, nagsalita si Pamela. Alam mo, Kira, may sasabihin ako. Ano na naman yan? Tanong ni Kira habang umunguya. May event daw mamaya sa The Bar. DJ from Manila. Tapos may libreng cocktail hanggang 10:00. Tara? Napatingin si Kira sa kanya. Ngayon? Gabi na Gabi pa lang. Hindi gabi na. Wala ka naman pasok bukas, diba? Wala nga. Pero nakakatamad bumiyahe. Ang dami pang tao. Reklamo ni Kira sa kanya, siya katinuloy ang pagsubo ng kanin. Come on, Bes. Mag-unwind naman tayo. Ang tagal na rin nating hindi lumalabas. Last time pa nung birthday ni Clara. Napabuntong hininga si Kira at sumandal sa upuan. Sige na nga. Pero hindi tayo magpupuyat, ha? Siyempre. Paano pa tayo gaganda kung kulang sa tulog, diba? Sabay kindat ni Pamela kaya nagtawanan ang dalawang magkaibigan. Maya-maya pa tumayo na si Kira at nagligpit na ng mga pinggan. O siya, mag-aayos na ako. Mauna na ako sa banyo, ha? Pagkatapos maligo, dumiretso si Kira sa kanyang kwarto at pinuksan ang aparador. Kinuha niya ang paborito niyang itim na silk dress. Simple pero elegante. Tamang-tama lang ang fit sa kanyang katawan at may kaunting slit sa gilid na nagbibigay ng kaseksihan sa kanya dahil sa hita nitong mapuputi. Tinernuhan niya ito ng kulay abong heels na may glitters na bihira niyang gamitin pero bumabagay sa suot niya ngayon. Naglagay siya ng pulbo, konting cheek tint at lip gloss. Ayaw niya magmukhang sobrang bihis kaya't pinili niya ang simpleng ayos. Pinatili niyang nakalugay ang buhok at sinuklay ito ng daliri. Paglabas niya ng kwarto, napatingin si Pamela na kasalukuyang naglalagay ng hikaw sa harap ng salamin. Nalaki ang mga mata nito. Kira! Grabe ka! Para kang artista! Ang ganda mo! Promise! Ngumiti si Kira. Talaga ba? Hindi ba masyadong revealing? Hindi no. Saktong-sakto lang. Sexy, pero classy. Nako, kung ganyan ka lang manamit araw-araw, malamang may jowa ka na. Tumawa si Kira. Wala naman akong balak mang-akit. Gusto ko lang maganda ang pakiramdam ko. Syempre, and you look amazing, Bes. Promise, maganda ka talaga. Hindi nagtagal, umalis na sila ng apartment. Madilim na sa labas, ngunit malamig ang simoy ng hangin. Sapat lang para hindi nila manamdaman ng init sa suot nilang damit. Habang naghihintay sa kanto, dumating na ang grab na inibook ni Pamela. Pagkaupo sa loob ng sasakyan, dumiretso agad si Kira sa bintana at napangiti sa tahimik na gabi. Fam, biglang sabi ni Kira. Nakita ko na naman si Richard kahapon. Si Richard? Yung crush mong tahimik pero sobrang pogi? Saan? Sa labas ng building namin. Nasa labas ako para bumili ng kape. Tapos siya naman, parang galing gym. Mukhang pawisan, pero ang gwapo pa rin. Pagkukwento nito kay Pamela.
Anong ginawa mo? Nilapitan mo? Hindi. Nagkatinginan lang kami. Tapos, ngumiti siya ng kaunti. Ngumiti? Aba, bes. May something na yun, ha? Malay mo! Siya na! Excited na react ni Pamela sa kaibigan kahit bigla niya siniko nito dahilan para mapatingin ang driver sa kanila. Ewan ko, baka guni-guni ko lang. Pero kung tadhana talaga, magkikita at magkikita kami. Oo nga, malay mo, nandun din siya sa bar mamaya. Sana hindi, sabay tawa ni Kira. Ayoko makita niya akong lasing. Pagtigil ng sasakyan sa harap ng the bar, agad silang sinalubong ng mga ilaw at mahinang tunog ng bass na unti-unting lumalakas habang lumalapit sila sa entrance. May pila na sa labas at bawat tao ay tila sabik sa masayang gabi. Ready ka na? Tanong ni Pamela habang inaayos ang bag niya. Tumango si Kira. Oo, ready na ako sumayaw at kalimutan muna ang mundo. Sabay sila naglakad papasok ng bar. Ang simula ng isang gabi, hindi pa nila alam kung saan hahantong. Pagpasok nila sa entrance ng bar, ay agad nilang naramdaman ang musika mula sa loob ng the bar. Maliwanag ang paligid, may sumasayaw na agad sa dance floor at halos puno na ng mga mesa. Maraming ilaw na umiikot at may amoy na ng alak sa hangin. Huminga ng malalim si Kira, parang pinipigilan ng sarili na kabahan kahit hindi naman ito ang unang beses na pumasok siya sa ganitong lugar. Doon tayo sa gilid, sabi ni Pamela habang tinuturo ang isang bakanting mesa malapit sa bar counter. Oo, ayos doon. Kita natin lahat, pero hindi tayo masyadong kita, sabi ni Kira sabay ngiti. Pagkaupo nila, agad na dumating ang waiter. Umorder sila ng margarita at vodka cranberry. Kasama na ang paborito nilang pulutan, calamares at spicy chicken wings. Habang hinihintay ang order, sumandal si Kira at pinagmasdan ang paligid. Fam, tingnan mo yung nasa table sa kanan. Mahina niyang bulong. Parang ang daming nakatingin sa atin. Tumawa si Pamela. Bakit? Ngayong ka lang ba tinitigan ng mga lalaki? Sanay ka na dyan, girl! Hindi naman sa ganoon. Sagot ni Kira sabay irap. Pero minsan, nakakailam din, no? Lalo na kung pare-pareho pa silang tipong nag-aabang lang ng lapit. Hayaan mo na. Basta tayo, inom lang, sayaw, tapos uwi. Chill lang! Sagot ni Pamela habang inaayos ang buhok. Hindi rin ako magpapalapit sa kahit na sino, no? Dagdag ni Kira. Gusto ko lang mag-enjoy ngayon. Ayoko masira ang mood ko. Siyempre, ikaw pa. Kailangan bang palalahanan ka? Sabay tawa ni Pamela. Maya-maya pa dumating na ang mga inumin at pagkain. Puno agad ng tawanan ang mesa nila. Paminsan-minsan ay nagtatawanan sila sa mga napapansin sa paligid. Mga lasing na halos mahulog na sa upuan, magkaibigang babae na halos mag-away sa gitna ng sayawan at isang lalaki na nagtatangkang sumayaw pero halatang wala na sa wisyo dahil sa tama ng alak. Kain muna tayo, Kira. Baka mamaya, puro kainom tapos wala palang laman yung tiyan mo. Paalala ni Pamela habang iniaabot ang toothpick. Oo nga, ikaw din ah. Ang sarap itong calamares. Grabe. Gusto ko tuloy mag-order pa mamaya. Habang tumatagal, unti-unti na nilang nararamdaman ang epekto ng alak. Tumatawa na sila ng mas malakas at tila mas magaan na ang loob nila sa paligid. Hindi na rin ganoon kailang ang pakiramdam ni Kira sa mga matang nakatingin sa kanya mula sa iba't ibang panig ng bar. Fam, tara na. Sayaw na tayo. Ramdam ko na yung tama eh. Yaya ni Kira habang hawak ang baso. Tara, baka mamaya mawalan pa tayo ng lakas. Sayang naman tong bihis natin kung hindi natin sisindihan ng dance floor. Sagot ni Pamela sabay tayo.
Lumapit sila sa gitna ng bar kung saan nagsasayawan ang karamihan. Sa unang hakbang pa lang nila sa dance floor ay agad silang sinalubong ng mga kilala nilang muka. May ilan na nanggaling sa mga dating kaklase ni Pamela at ang ilan naman ay mga pinsan ng dating kaopisina ni Kira. "Uy, Kira!" Bati ng isa. "Ang tagal mong nawala ah." Ngumiti lang siya. "Pasensya na, busy lang talaga. Pero heto, bumawi na ako." Masaya silang nagsayawan. Tumugtog ang musika at bawat galaw ng katawan nila ay tila sumasabay sa beat ng tugtugin. Si Pamela ay hindi mapigilan ang pagsayaw, habang si Kira naman ay sumasabay lang pero halatang nag-e-enjoy. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagsimula ng mapagod si Kira. Namasan na ang batok niya at medyo umiinit ng katawan. "Fam!" Sigaw niya habang nilalabanan ang lakas ng tugtog. "CR lang ako!" Tumango si Pamela. "Sige, dito lang ako!" Mabilis siyang lumakad papunta sa restroom na nasa likurang bahagi ng bar. Hindi kaanong matao sa hallway pero may ilang babae ring naghihintay sa labas ng CR. Nang siya na ang turn, pumasok agad si Kira sa cubicle at umihi. Habang nag-aayos ang sarili sa salamin, napansin niyang medyo namumula na ang pisngi niya. Napangiti siya. "Okay lang ako," bulong niya sa sarili. Sarap pala talaga magpakalasing kahit minsan. Paglabas niya na CR, akmang babalik na siya sa dance floor na bigla niya maramdaman ang malamig na kamay na humawak sa braso niya. "Hala!" Gulat na nasambit niya. Isang lalaki ang biglang lumapit at mabilis siyang hinilas sa gilid patungo sa madilim na bahagi ng hallway. Hindi siya makapalag sa bilis sa pangyayari. Nalaki ang mata niya habang pilit kumakawala. Sandali lang! Anong ginagawa mo?" Halos pasigaw na tanong ni Kira. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Mahigpit ang pagkakahawak at tila may gustong sabihin o gawin. Nanlaki ang mga mata ni Kira habang nakatitig sa lalaking humilas sa kanya. Sa ilalim na mahinang ilaw ng hallway sa likod ng bar, mas nakita niya ang itsura nito. Matangkad, moreno, may matipunong katawan at mapupungay ang matang tsinito. Ang ayos nito ay simple lang, puting polo at itim na pantalon pero halatang mamahalin ang suot. Malinis ang hiwa ng buhok at may mamahaling pabangong umalingaw-ngaw mula sa kanya. Hindi agad nakaimik si Kira. Para siyang natigilan, hindi dahil sa takot kundi sa pagabigla at sa gulat na may halong paghanga. "Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi kita dapat hilahin ng ganoon." Sabi ng lalaki sa mababang boses, pero bago pa siya makapagsalita, bigla na lang siyang hinagka ng lalaki. Malambot ang mga labi nito pero may diin ang bawat tampi. Tila ba alam nito kung paano humalik ng may kumpiyansa. Nagulat si Kira pero hindi siya agad kumilos. Para siyang natulala. Kahit sigaw na ng utak niya ang magalit, ang katawan niya ay nananatiling nakatayo. Pakiramdam niya ay huminto ang oras sa pagitan nilang dalawa. At sa bugso ng alak na pumipigil sa lino ng kanyang pag-iisip, gumanti siya ng halik. Marahan sa una hanggang sa naging mas malalim. Sandali lang yon pero tila nag-init ang kanyang pakiramdam. Nang kumalas siya, halos wala siyang masabi. "Anong pangalan mo?" Tanong ni Kira, pilit na kumukuha ng hininga. "I'm Jonas." Sagot ang lalaki, may ngiti sa labi. "And you are?" "Kira," mahinang tugon niya. Nagkatinginan lang sila, tahimik, parang may hindi kailangang sabihin, pero pareho nilang nauunawaan ang nararamdaman ng isa't isa. "Halika na," sabi ni Jonas. "Masyado na maingay dito." Saan tayo pupunta?" Tanong ni Kira, bagamat hindi naman siya nagpakita ng pagtutol. "Wala naman. Doon lang, kung saan tahimik." Hindi na rin siya tumanggi. Hindi na rin siya nag-isip. Sa dami ng iniwasan niya noon, ngayong gabi lang siya sumuko sa biglang nararamdaman.
Samantala, sa kabilang bahagi ng bar, nakaupo pa rin si Pamela sa mesa nila. Namumula ang muka at nakasandal na siya sa upuan. Kita sa mga mata niya ang antok at epekto ng alak. Tinignan niya ang orasan ng cellphone. 3:00 na madaling araw. Hindi niya na makita si Kira sa dance floor at kahit sa paligid ay wala na itong anino. Siguro nasa CR pa rin. Baka nakipagkwentuhan pa sa mga kakilala niya. Bulong niya sa sarili habang napapikit-pikit na ang mata. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text. Bes, uwi na ako ha. Hindi ko na kaya. Text mo lang ako kung nasaan ka. Ingat! Napapikit siya saglit habang inaantay ang reply. Pero wala na siyang lakas, kaya lumabas na siya ng bar, tinawag ang isang taxi at umuwi. Samantala, si Kira ay tahimik na nakasakay sa sasakyan ni Jonas. Sa likod sila nakaupo habang ang driver nito ay seryoso nagmamaneho. Tumingin siya sa bintana. Pilit iniintindi kung ano ang nangyayari sa sarili. Okay ka lang ba? Tanong ni Jonas habang dahan-dahang inaabot ang kamay niya. Oo naman, sagot ni Kira. Medyo hilo lang. Kung gusto mong umuwi, ihahatid kita. Pero kung okay lang naman na sumama sa akin, kahit sandali, welcome ka sa lugar ko. Gusto ko lang makilala ka. Napatingin si Kira sa kanya. Hindi ka ba serial killer? Tumawa si Jonas. Kung serial killer ako, hindi kita hahalikan. Itatali na kita agad. Ngumiti si Kira, sabay iling. Mayabang ka rin, no? Confident lang. Sagot ni Jonas. Wala na siyang sinagot. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang sila. Sa isip ni Kira, alam niyang hindi ito ang tipo niyang ginagawa. Pero ngayong gabi, tila may kung anong person na humahatak sa kanya palayo sa mga dati niyang panuntuan. Makalipas ang ilang minuto, tumigil na ang sasakyan sa tapat ng isang modernong condominium. Simple lang ang labas pero halatang high-end. Tahimik sa paligid at ang mga ilaw ay nakabukas pa sa ilang bintana. Pagkapasok nila sa unit, naamoy agad ni Kira ang mabangong air freshener at ang linis ng lugar. May mga libro sa shelf, isang malinis na sofa at isang maliit na bar sa gilid. Tubig? Alok ni Jonas habang papunta sa kusina. Sige, salamat. Pagbalik nito ay may dalang malamig na tubig. Umupo siya sa tabi ni Kira at tahimik lang silang nagkatitigan muli. Hindi ko alam kung bakit ako sumama sa'yo, mahinang sabi ni Kira. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Hindi ko rin alam kung bakit kita hinalikan. Sagot ni Jonas. Napayuko si Kira, sabay inom ng tubig. Kakaiba ka. Ganon din ang iniisip ko sa'yo. At sa gabing yon, hindi na sila muling lumabas ng kwarto ni Jonas at ipinagpatuloy ang mainit na gabing nasimulan. Kinabukasan, tanghali na magising sina Kira at Pamela. Maalinsangan ang hangin sa loob ng kwarto nila kaya't agad na binuksan ni Kira ang pintana. Pumasok ang malamig na simoy pero hindi nito naibsan ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang ulo. Nakasalampak siya sa kama, hawak ang cellphone habang si Pamela naman ay naglalakad papunta sa kusina. Ayoko na talagang uminom ng tequila. Reklamo ni Pamela habang nakangusang binubuksan ang ref. Ang sakit sa ulo, Pes. Parang may nakaupo sa batok ko. Sumagot si Kira mula sa kwarto. Sino bang nagaya kagabi? Ikaw din naman, di ba? Bakit ako lang? Sumama ka rin naman agad. Wala nga akong narinig na reklamo sa'yo. Balik ni Pamela habang nagbubuhos ng mainit na tubig sa tasa para sa kape. Tahimik lang si Kira. Nakatingin siya sa screen ng cellphone pero wala naman siyang binabasa. Puro flashback lang ang bumabalik sa isip niya. Ang halik ni Jonas, ang malamig na kisame ng kondo at ang mga mata nitong para may tinatagong pagtingin. Bes? Tawag ni Pamela. Tara na dito.
Kumain na tayo. Tumayo si Kira at lumapit sa mesa. Umupo siya sa tapat ng kaibigan at nagsimulang sumubo ng tinapay. Tahimik pa rin siya, kahit pa paulit-ulit na nagsasalita si Pamela tungkol sa nangyayari kagabi. Grabe talaga yung sayawan kagabi. Ang dami cute! Pero si Leo, nakita mo ba? Pinagpapawisan habang sumasayaw. Ah! Kinikilig ako! Sigaw na kwento ni Pamela. Napangiti lang si Kira pero wala pa ding imik. Tumitig lang siya sa tinapay habang dahan-dahang ngumungiya. Hoy! Sabay tapik ni Pamela sa braso niya. Ano ba? Kanina pa ako daldal ng daldal dyan. Niha, niho, wala akong naririnig sa'yo. Wala lang, bes. Medyo pagod lang siguro. Mahina niyang sagot. Umiling si Pamela. Hindi ako naniniwala dyan. Tingin mo di ko ramdam? Alam kong may iniisip ka. Ngunit imbes na sumagot, umiling lang muli si Kira. Mamaya na lang. Ayokong mapag-usapan yun. Hindi na siya kinulit ni Pamela. Sanay na itong ganoon ng kaibigan kapag may bumabagabag sa kanya. Alam niyang darating din ang oras sa kusa itong magbubukas, kaya tinapos na lang nila ang almusal sa katahimikan. Pagkatapos kumain, umakyat agad si Kira sa kwarto nito. Pagkasarado ng pinto ay dumiretso siya at humiga sa kama. Tinakpan niya ng unan ang muka, tapos ay napasigaw. Ano bang ginawa ko? Napasipa siya sa kama. Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang nangyari kina Jonas. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ilang beses na niyang pinangako hindi na siya papatol sa lalaking kakilala pa lang. Pero heto siya ngayon. Ginawa ang kabaliktaran. Bakit ako pumayag? Ang tanga ko talaga minsan. Bulong niya habang nakatalugbong sa kumot. Gusto niyang mailabas ang init sa sarili, kaya't nagdesisyon siya maglakad-lakad muna sa labas. Nagpalit siya ng t-shirt at ng shorts, tsinelas lang sa paa. Wala siyang plano mag-ayos, gusto lang niyang magpahangin. Habang naglalakad sa malapit na park, sunod-sunod ang mga alaala ng kagabi. Ang ilaw sa loob ng kondo, ang kamay ni Jonas na humahawak sa kanya, ang boses itong malamig pero kalmado. Pilit niyang tinatanggal sa isip, pero bumabalik ito ng kusa. Sa gitna ng paglalakad ay bigla na lamang tumunog ang cellphone niya, isang tawag mula sa opisina. Hello, Ma'am Kira? Si Janet po ito. Sabi ng boses sa kabilang linya. Pa-update lang po, pinapapasok po kayo bukas ng maaga. Ipapakilala na raw po ang bago CEO. Noted, Janet. Salamat ha. Kalmadong sagot ni Kira. Pagkababa ng tawag ay napahinga siya ng malalim. Bagong CEO? Sana naman hindi na kasing sungit ng huli. Umuwi na agad si Kira pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Janet. Pagdating sa bahay, diretsong binuksan niya ang closet at nagsimulang mamili ng damit. Bilang human resource manager, alam niyang kailangan niyang maayos siya bukas. Pinili niya ang paborito niyang navy blue na slacks, isang simpleng puting blouse at isang itim na blazer. Kinuha rin niya ang paboritong black heels na hindi masakit sa paa kahit buong araw suot. Maingat niyang isinabit ang mga ito sa gilid ng cabinet. Okay na to. Ayos sa ayos. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Tinignan niya ang sarili at ngumiti ng kaunti. Pero kahit anong ayos niya sa sarili, hindi pa rin maalis ang kaba sa dibdib. Habang nagpapahinga sa kama, kinuha niya ang cellphone, binuksan ang inbox, tinignan kung may message si Jonas. Wala. Kahit simpleng kamusta man lang, wala. Ang kapal din ng mukha ko, ano? Bulong niya, sabay tawa ng pakunti-kunti. Nag-expect pa ako. Inilapag niya ang phone at humiga. Pinikit niya ang mata pero di pa rin agad dinatnan ng antok. Sa isip niya ay paulit-ulit pa rin ang tanong. Ano na to? Paano kung makita kami ulit? Gusto ko ba siya? O nawala lang ako sa sarili kagabi? Napahawak siya sa dibdib. Mabigat, magulo, pero sa oras sa iyon,
Wala siyang sagot, kaya tumalikod na lang siya sa kama. Binalot ang sarili ng kumot at dahan-dahan siyang hinayaang dalhin ng antok. Bukas na lang ako mag-iisip ulit, bulong niya sa sarili bago tuluyang makatulog. Maagang nagising si Kira kinabukasan. Hindi pa man tumutunog ang alarm niya ay mulat na ang mga mata niya. Napatingin siya sa kisame, tsaka dahan-dahan bumangon. Tahimik ang buong bahay, mukhang mahimbing pa ang tulog ni Pamela sa kabilang kwarto. Kailangan ko ng gumayak. Mahina niyang bulong sa sarili habang binubuksan ng ilaw sa banyo. Pagkatapos maligo at magbihis ang puting blouse at navy blue na slacks, nagsuot siya ng simpleng hikaw at pinusod ang buhok. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Okay na to? Mukha naman akong disente. Pagdating niya sa opisina, halos wala pang tao. Siya ang naunang dumating sa HR team para tumulong sa pag-aayos ng function hall. Tinulungan niya ang mga utility staff sa pag-aayos ng mesa, mga bulaklak at sound system. Malamig ang aircon pero pinapawisan siya sa kaba at pagod. Ma'am Kira, pakiabot po yung tarpaulin. Tawag ng isa sa mga janitor habang inaayos ang stage. Lumapit siya, bit-bit ang tarpaulin. Nang idinikit ito sa gitna ng stage, napansin niya ang nakasulat, "Welcome, CEO Jonas." Parang may kung anong pumasok sa lalamunan ni Kira, kaya bigla na lang nito namasid pagkatapos basahin ang nakasulat sa tarpaulin. Napatitig siya sa pangalan. "Jonas?" Bulong niya. Hindi. Imposible. Napailing siya. Marami namang Jonas sa mundo. Hindi lang siya dapat nagpapadala sa guni-guni. Pero hindi niya maiwasang kabahan. Baka naman. Baka lang. Pero ayaw niyang isipin pa. Huwag kang praning, Kira. Bulong niya sa sarili, tsaka muling bumalik sa pag-aayos ng mesa. 8:00 na nang halos handa na ang lahat. Nagsimula na magsidatingan ang mga empleyado. Bawat isa ay bihis sa bihis. Ang iba ay may hawak pang folder. Ang ilan ay nag-aayos ng kanilang buhok gamit ang front cam ng cellphone. Napansin ni Kira na parang naiihi siya. Siguro dahil sa kabog ng dibdib. Kaya't nagpaalam siya sa kasamahan. Pupunta lang ako saglit sa CR. Babalik din agad ako. Sabi niya sa isa sa mga HR staff. Go lang, Ma'am Kira, sagot ng isa. Madali siya nagtungo sa banyo. Tahimik sa hallway, taliwas sa ingay na unti-unting lumalakas sa function hall. Nang matapos sa CR, inayos niya ang sarili sa salamin. Huminga siya ng malalim. Wala yan. Hindi yun siya. Ayusin mo sarili mo, Kira. Ay niya sa sarili. Inaalis ang kaba sa dibdib. Pagbukas niya ng pinto, narinig na niya ang palakpakan mula sa hall. Mukhang nagsimula na ang programa. Medyo natatalanta siyang naglakad pabalik, sinisilip kung kaya pa siyang humabol. At ngayon, ipapakilala na natin ang bago CEO ng ating kumpanya. Palakpakan po natin si Ginoong Jonas Ramirez. Bigla na pahinto si Kira sa paglalakad. Nalamig ang buo niyang katawan. Ramirez daw? Usisa niya sa sarili, ngunit hindi niya naituloy ang tanong dahil eksaktong paglingon niya sa entablado, tumambad sa kanya ang pamilyar na muka. Matangkad, chinito, moreno, matikas at may ngiting hindi niya malilimutan. Si Jonas. Hindi siya agad nakagalaw. Parang tumigil ang paligid. Parang silang dalawa lang ang tao sa kwartong iyon. Sa kabila ng palakpakan, sa kabila ng bulungan ng mga tao. Nakatayo si Jonas sa gitna ng entablado, nakasuot ang navy suit na sobrang bagay sa kanya. Tumingin ito sa paligid, hanggang sa tumama ang tingin nito kay Kira. Napako ang mga mata nito sa kanya. At si Kira, hindi na alam kung lalabas o papasok na lang. Parang gusto niyang mawala bigla sa harapan ng lahat. Napansin niyang bahagyang ngumiti si Jonas. Isang ngiti na parang may ibig sabihin. Parang pamilyar. Parang nagsasabing, oo,
Ako nga. Sa gitna ng mga palakpakan at ngumingiting empleyado, magkaibang tibok ang puso ni Kira. Hindi lang dahil sa bago CEO, kundi dahil kilala niya ito. At higit sa lahat, alam niyang hindi niya basta makakalimutan ang gabing kasama niya ito. Dahil sa kaba at pagkatuliro ay dahan-dahan siya naglakad pabalik para hindi mapansin ng mga tao. Magbabaka sakaling makalusot na lang sa likod para lang makapansin sa kanya. Pero hindi pa man siya tuluyan nakakalapit sa pinto ng venue ay bigla siya napahinto na marinig ang boses ng host sa mikropono. Siyempre, hindi rin magiging kumpleto ang ating programa kung hindi natin makakasama sa litrato ang ating butihing HR manager na si Miss Kira Ignacio. Palakpakan po natin siya. Parang binuhusan si Kira ng malamig na tubig. Nalaki ang mga mata niya habang tinitignan ang buong paligid na tila ba biglang lumiit. Napalunok siya, napakapit sa dibdib niya ang kaliwang kamay. Ano to? Bakit ako pa? Bulong niya sa sarili. Gusto na sana niyang tumakbo pabalik sa CR o kahit saan, basta lang makaiwas. Pero alam niyang mas lalo lang siya mapapansin kung gagawin niya iyon. Huminga siya ng malalim, pinilit ngumiti kahit pakiramdam niya ay nanginginig ang mga tuhod niya. Dahan-dahan siyang humarap. Kinuha ang lakas ng loob na umakyat sa stage na para bang tinutubuan ng tinik. Habang paakyat siya, narinig niya ang mga palakpakan at pulungan ng mga kasamahan. Lalo siyang pinagpawisan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita na niya si Jonas na nakatayo sa gitna ng entablado, kalmado at nakangiti habang nakatingin sa kanya. Pagtapak niya sa stage, pakiramdam niya ay titigil na ang mundo, lalo na nang biglang iabot ni Jonas ang kamay niya. Hindi siya agad nakakilos. Hi, Miss Kira. Bati ni Jonas, malumanay ang boses ito. Tila ba walang nangyari sa kanila noong isang gabi. Napatingin siya kay Jonas at kahit gusto niyang umiwas, wala na siyang choice kundi bumati rin. Magandang umaga po, Sir Jonas. Mahina ang boses niya, pero malinaw. Ngumiti si Jonas. Mukhang magiging magkasama tayo palagi Napakagatlabi si Kira at pilit na tumawa. Mukhang gano'n na nga po. Hindi mo agad sinabi sa akin na HR manager ka pala dito? Biro ni Jonas sabay kindat na bagya. Napapikit si Kira saglit. Parang gusto niyang lamunin na lang siya ng entablado. Hindi ko rin naman alam na ikaw pala ang magiging CEO dito sa kumpanya. Sagot niya halos pabulong. Tuloy ang picture taking. Magkakatabi silang lahat sa stage, mga department heads, managers at si Jonas sa gitna. Pinilit ni Kira ng umiti pero daman niyang nanginginig pa rin ang kanyang pisngi. Pagkatapos sa ilang shots, agad siyang bumaba na stage. Hindi na siya lumingon pa. Dumiretso siya palabas ng venue, pinipigilan ang sarili na tumakbo. Pagdating sa HR office, isinara niya agad ang pinto at bumagsak sa sofa. Ah! Sigaw niya habang tinatakpan ng dalawang kamay ang mukha. Anong ginagawa mo, Kira? Usal niya sa sarili. Bakit ka pa bumati? Bakit ka pa ngumiti? At bakit siya nandito? Pinisil niya ang sarili sa pisngi, pero hindi siya nananaginip. Ang malas ko naman. Paano ko siya haharapin araw-araw? Niyakap niya ang throw pillow sa sofa at bumulong. Kira Ignacio, ang galing mo talaga sa pagpapahiya sa sarili. Napahiga siya sa sofa at tumingin sa kisame. Tahimik sa buong kwarto. Tahimik sa labas, pero sa loob niya ay parang may gulo. Jonas, bakit kayong ka pa dumating? Guguluhin mo na naman ang isip ko eh. Bigla siya napabalikwas sa upo. Kinuha ang cellphone sa lamesa at tinignan kung may message si Pamela. Wala. Itatype niya na sana ang, Mars, baka pwede magpalamon ako sa lupa. Pero binura rin niya. Hindi niya maintindihan. Bulong niya sa sarili. Ako nga, hindi ko rin maintindihan sa sarili ko. Tumayo siya at tumapit sa salamin.
Tinitigan ang sarili, parang humahanap na sagot sa mga mata niya. Kalma ka lang, Kira. Kaya mo to. HR manager ka. Professional ka. Ngunit kahit anong sabihin professional, bumabalik-balik sa isip niya ang tingin ni Jonas. Hindi yung tingin ng isang boss, kundi yung tingin ng isang lalaking alam ang sikreto mo. Umupo siya ulit sa swivel chair niya, kinuha ang tissue at pinunasan ang noo. Kung alam lang ng lahat, bulong niya. First day pa lang ng bago CEO, gulo na agad ang buhay ko. Reklamo niya sa hangin. Napatingin siya sa wall clock. 9:00 pa lang na umaga. Mahaba-haba pa ang araw niya sa opisina at malayo pa ang dulo ng estudyang ito. Pagkatapos ng mahabang umaga na puno ng meeting, papel at pag-aayos ng kung ano-anong dokumento, nakaupo na si Kira sa harap ng kanyang computer habang nakatulala. Ramdam pa rin niya ang tensyon sa katawan matapos ang awkward na photo op kanina kasama ang bagong CEO. Napabuntong hininga siya at sinubukang baliwalain ang lahat sa pamamagitan ng pagtutok sa trabaho. Maya-maya lumapit ang katrabaho niyang si Jane, bit-bit ang kanyang bag. Kira, lunch tayo sa labas. Libre mo ako? Sabay ngiti nito. Napatingin si Kira sa orasan. 12:30 na. Tapos na siya sa mga gawain niya sa umaga at kailangan din naman niyang huminga kahit sandali. Sige na nga, sagot niya sabay tayo. Saan mo ba ako dadalhin? Naku, surprise! Basta, sumama ka lang. Tugon ni Jane na tila excited pa. Habang nasa loob ng sasakyan, patuloy lang ang kwentuhan nila. Pilit na tinatawanan ni Kira ang mga biro ni Jane pero dama pa rin ang pagod sa kanyang boses. Alam mo, Kira, deserve mo talagang mag-relax. Mukhang stress na stress ka kanina, sabi ni Jane habang nagmamaneho. Hewan ko ba, Jane? Ang weird kasi ng lahat. Hindi ko pa rin ma-process hanggang ngayon, sagot ni Kira habang nakasandal sa upuan. Pagkarating nila sa lugar, nagulat si Kira nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang mamahaling steakhouse. Napataas ang kilay niya. Dito tayo kakain? Ngumiti si Jane. Oo naman. Libre mo, di pa? Sabay tawa. Grabe ka. Seryoso ka ba? Dito? Bakit ngayon mo lang ako dinala dito? Ngayon lang ako sinipag. At saka, sabi ko nga, di ba? Deserve mo to. Napangiti na lang si Kira at bumaba ng sasakyan. Pagpasok nila sa loob ng steakhouse, agad siyang napatigas sa pintuan. Huy, mahina niyang bulong kay Jane. Tignan mo, andito halos lahat ng manager natin. Si Sir Paul, si Ma'am Trina, pati si Mike. Tinignan ni Jane ang paligid at tumango. Oo nga no, mukhang dito rin sila nagdesisyon mag-lunch. Sa bagay, masarap naman kasi rito. Huwag ka nalang ma-conscious, hindi naman yan team lunch. Kanya-kanya yan. Kahit medyo naiilang, sumunod na lang si Kira. Baka isipin nila, nakikisabay tayo. Bulong niya habang palinga-linga. Hayaan mo na. Gutom na ako. Sagot ni Jane habang hinahanap ang mesa. Nakita nila ang isang bakanting table sa sulok. Tahimik at medyo tago sa karamihan. Doon sila naupo at agad na inabot ni Jane ang menu kay Kira. Mag-juice ka na. Libre mo ako, diba? Biro pa ni Jane na sinabayan ng tawa. Nginitian lang siya ni Kira at kinuha ang menu. Binuklat niya ito at tumitig sa mga larawan ng pagkain. Lahat ng klase ng steak may kanya-kanyang presentation. May ribeye, T-bone, porterhouse at kung ano-ano pa. Hindi niya na alam kung anin ang pipiliin. Grabe, ang mahal pala talaga dito. Bulong niya habang pinagmamasdan ang presyo. Huwag mo nang isipin ang presyo, Kira. Isipin mo na lang, minsan ka lang sumaya. Sabay kindat ni Jane. Napangiti si Kira at bumalik ang tingin sa menu. Inisa-isa niya ang mga pagkain. Sinusubukan magdesisyon. Pero sa loob-loob niya, hindi lang talaga pagkain ang iniisip niya.
Habang binabasa niya ang mga choices, parang kasabay ng paggalaw ng mga letra sa menu ang unti-unting pagbalik ng mga tanong sa isipan niya. Nandito pa rin si Jonas. CEO na siya. Paano na to? Paano kung may feelings pa ako? Paano kung wala na sa kanya? Bigla siya nagulat na makita si Ma'am Trina papalapit sa kanila. Hi Kira, hi Jade. Dito rin kayo kumakain? Bati ni Ma'am Trina na may kasamang ngiti. Opo ma'am, sinama lang po ako ni Jane. Sagot ni Kira sabay tayo bilang paggalang. Good choice. Masarap talaga rito. Anyway, enjoy your lunch. See you later sa office. At tuluyang lumayo si Ma'am Trina. Pagkaalis ito ay napabuntong hininga si Kira. Nakakakaba talaga kapag nandyan yung mga boss. Relax ka lang. Hindi naman sila nagmamind. Basta kumain tayo. Gutom na ako. Sagot ni Jane. Maya-maya pa lumapit na ang waiter at ngumiti. Good afternoon, ma'am. Ready na po kayo to order? Nagkatingin na sina Kira at Jane. Ladies first! Biro ni Jane. Ngumiti si Kira at nagsalita. Isa pong medium well na rib eye steak with mashed potato on the side at isang iced tea. Same na sa akin, sabay sabing tawa ni Jane. Para less desisyon, more kain. Nang makaalis na ang waiter, napatingin ulit si Kira sa paligid. Sa kabilang mesa, may nakita siyang lalaki na kasuot ng corporate suit na nakatalikod sa kanila. Pero may pamilyar sa tindig nito. Napakunot ang noon niya. Jane? Parang kilala ko yung lalaking yun ah. Sabay turo niya ng palihim. Ha? Saan? Ay teka, hindi kaya si... Hindi na itinuloy ni Jane ang sasabihin dahil sabay silang napanganga nang lumingon ang lalaki. Si Jonas. Nagkatingin na sila ni Kira. Ilang segundo ng katahimikan at isang simping tango mula kay Jonas. Parang nabura lahat ng gutom ni Kira, pero sa halip na tumalikod, ngumiti siya pabalik. Hindi man buo, pero sapat na para ipakitang hindi siya iiwas. Habang abala sa pagbabasang email si Kira sa cellphone niya, napansin niyang dumadami ang mga pumapasok na empleyado mula sa kanilang kumpanya. Puno na halos ang steakhouse at karamihan sa mga nandoon ay mga manager at supervisor. Inakala ni Kira na talagang popular lang ang lugar sa mga katrabaho. Maya-maya, may lumapit na waiter sa kanila at nag-abot ng maliit na papel. Ma'am, company lunch po pala ito. Libre po ni Sir Jonas. Bagong CEO daw po ninyo. May nakalaan na pong table para sa inyo sa bandang kanan. Nanlaki ang mata ni Kira. Ha? Company lunch? Napakamot sa ulo si Jane. Oopsie. Hindi ko rin alam. Akala ko random lunch lang. Napilita silang tumayo at lumipat sa itinalagang mesa. Pagkaupo nila, agad nagpaikot ang staff ng alak para sa toast. Sunod-sunod ang pagdating ng pagkain. Steak, mashed potatoes, salad at wine. Habang kumakain, napapansin ni Kira na tila may palis ang mata na laging nakatingin sa kanya. Minsan napatingin siya sa kabilang mesa. Nahuli niya si Jonas na nakatitig sa kanya. Hindi agad umiwas ang lalaki, bagkus ay ngumiti pa. Agad na mula si Kira at ibinalik ang tingin sa plato. Uy Kira, bulong ni Jane. Si Sir Jonas ba yun na nakatingin sa'yo? Huwag mo ko simulan, Jane. Sagot ni Kira habang sinusubukang huwag mapansin ang pangyayari. Pero sa loob-loob niya para siyang binubulabog sa tuwing sumasagi sa kanya ang tingin ni Jonas. Ilang sandali pa, tumayo ang isa sa mga HR staff at nagsalita gamit ang mikropono. Mga kaibigan, isang munting toast lang tayo para tuluyang i-welcome ang bago nating CEO na si Mr. Jonas Sebastian. Sabay-sabay na tinaas sa mga empleyado ang kanilang baso. Si Kira, napilitan ding itaas ang kanya kahit medyo nanginginig pa ang kamay. Magkasalubong ang kanilang paningin ni Jonas habang nagkakagulo sa palakpakan. Muli siyang ngumiti sa kanya at muli hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman.
Excuse lang ha, mag-CR lang ako sandali. Paalam ni Kira kay Jane. Hindi na siya naghintay na sagot at agad na tumayo. Pagpasok sa banyo, huminga siya ng malalim at humarap sa salamin. Ano ba to, Kira? Para kang estudyanteng may crush. Ayusin mo sarili mo. Naghilamos siya ng malamig na tubig at tinapik-tapik ang pisngi. Na makabawi na ng lakas ng loob, lumabas na siya ng CR. Ngunit nagulat siya nang makita si Jonas na nakasandal sa pader malapit sa pintuan. Okay ka lang? Tanong ni Jonas, nakangiti. Parang naiilang ka yata. Napahinto si Kira. Hindi siya agad nakasagot pero kailangan niyang harapin ito. Medyo lang, sagot niya. Hindi ko inexpect na ikaw yung CEO. Tumango si Jonas. Alam ko. At hindi ko rin inakala na makikita pa ulit kita. Lalo na sa trabaho. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Ramdam ni Kira ang kaba sa dibdib pero pinilit niyang maging mahinahon. Pasensya ka na ako naging awkward. Hindi ko rin alam kung paano ko dapat i-handle. Ngumiti si Jonas. Hindi yung mapaglarong ngiti na gaya ng dati, kundi yung seryoso, mahinahon. Ayos lang. Naiintindihan ko. Ang mahalaga, malinaw na sa ating pareho ang nangyari. Wala akong balak gawing komplikado ang trabaho mo. Tumango si Kira. Salamat. Sana nga maging maayos ang lahat. Sigurado akong magiging maayos. Sagot ni Jonas. Kung may kailangan ka, andito lang ako. Hindi na sumagot si Kira. Ngumiti lang siya na bahagya at naglakad na pabalik sa loob ng steakhouse. Sumunod si Jonas pero hindi na sila nag-usap ulit. Pagbalik nila sa loob, nagsisimula na magligpit ang ibang empleyado. Tumango si Jane kay Kira mula sa malayo na tila nagtatanong kung ayos lang siya. Tumango na lang si Kira bilang sagot. Pagkatapos ng tanghalian, sabay-sabay na silang bumalik sa opisina. Tahimik kasi Kira sa biyahe. Sa isip-isip niya, mabuti na rin at nagkausap sila ni Jonas. Kahit papaano, nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Ngunit alam niyang hindi pa doon natatapos ang lahat. Maaga pa ngunit nagising na si Kira sa sunod-sunod na tunog ng cellphone niya. Pinilit niyang iminulat ang mga mata habang kinakapa ang cellphone sa gilid ng kama. Hindi niya kilala ang numero na tumatawag, kaya nagdalawang isip siya kung sasagutin ba niya ito o hindi. Pero dahil sa paulit-ulit na pagring, napabuntong hininga siya at sinagot na rin. Hello? Garalgal ang boses niya sa antok. Good morning, Kira. Si Jonas to. Sagot ng pamilyar na boses sa kabilang linya. Napabangon siya bigla mula sa pagkakahiga. Jonas? Good morning din. May kailangan ka ba? May meeting tayo ngayon. Pupuntahan natin yung business partner na gusto kong makausap para sa bagong project. Tanong ko lang kung available ka. Diretso nitong sagot. Napakunot noo si Kira habang tinignan ang wall clock sa tabi ng kama. 7:00 pa lang. Ako? Kasama ako? Bakit ako? Madami namang ibang pwedeng isama, di ba? Wala lang. Sagot ni Jonas, sabay tawa. Gusto ko lang. Tsaka HR ka. Baka may mga bagay na kailangan kang malaman tungkol sa empleyado ng partner company. Napatulala si Kira. Hindi siya makapaniwala na siya talaga ang pinili nito. Okay. Anong oras tayo aalis? Mga 9:00. Dadaan ako dyan para sunduin ka. Magbihis ka na ha. Medyo formal dapat. Sige, maghahanda na ako. Sagot ni Kira habang pilit na pinipigilan ang kaba sa dibdib. Pagkababa ng tawag, napahawak siya sa dibdib. Ano meron kay Jonas? At ako pa talaga ang pinili? Baka trip lang niya? O baka gusto lang niya akong ilagay sa alanganin? Napailing na lang siya sabay tayo mula sa kama. Pagpasok niya sa banyo, mabilis siyang naghilamos at nagtoothbrush. Habang nasa harap ng salamin, napansin niyang namumula pa ang pisngi niya. Tama na Kira, business ito. Huwag kang assuming. Bulong niya sa sarili. Bumalik siya sa kwarto para pumili ng damit.
Isa-isang hinila sa aparador ang mga blusa at slacks. Sa huli, napili niya ang isang off-white na long sleeve at itim na slacks. Simple, pero presentable. Pinatuyo niya agad ang buhok at sinuklay ito ng maayos. Naglagay siya ng light makeup at pinili ang paborito niyang nude lipstick. Habang nag-aayos ang bag, sinigurado niyang dala niya ang kanyang ID, ballpen, notepad at company phone. Naglagay na rin siya ng alcohol at tissue. Habang naghihintay, paulit-ulit siyang sumisilip sa bintana. Maya-maya, narinig niya ang busina sa labas ng apartment niya. Afford ni Jonas ang mamahaling sasakyan na may tinted windows. Napatayo siya agad, kinuha ang bag at lumabas. Pagdating niya sa labas, bumaba si Jonas mula sa kotse at pinuksan ang pinto sa kanya. Good morning ulit. Ready ka na? Napatingin si Kira sa kanya. Nakasuot ito ng dark blue na suit at mukhang bagong ligo. Amoy pa lang, halatang mahal ang pabango. Oo, ready na. Sagot niya, sabay ngiti ng kaunti. Good. Tara na. Medyo malayo pa yung pupuntahan natin. Sagot ni Jonas sabay turo sa pinto ng sasakyan. Pumasok na si Kira at naupo sa passenger seat. Habang umaandar na ang sasakyan, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Tahimik silang dalawa sa unang 5 minuto ng biyahe. Si Kira nakatingin sa labas ng pintana habang pinipigil ang kabahan. Si Jonas naman ay seryoso ang mukha habang nakatutok sa daan. Ayos lang ba ang tulog mo? Basag ni Jonas sa katahimikan. Oo naman. Medyo napaaga lang ang gising ko dahil sa tawag mo. Biro ni Kira sabay tawa na mahina. Sorry na. Pero thank you sa pagpayag. Alam kong wala yan sa schedule mo. Sagot ni Jonas. Okay lang. Mabuti na rin to. At least, nakalabas ako sa opisina kahit isang araw lang. Sabagay, minsan nakakabaliw din talaga sa office. Tsaka gusto ko rin makilala yung mga kasama ko sa trabaho ng mas maayos. Napalingon si Kira sa kanya. Ako talaga pinili mong isama? Oo. Sa lahat ng HR personnel, ikaw lang yung may maayos sa record at mabilis tumugos sa mga issue. Impressive to be honest. Napangiti si Kira, medyo nahihiya. Salamat, pero sana hindi lang dahil doon kaya mo ko isinama. Napalingon si Jonas saglit, nakangiti. Malay mo. Napailing na lang si Kira at napatingin muli sa labas. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kalsada, mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa araw na yon, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ito basta-basta meeting lang. Pagdating nila sa Tagaytay, agad dumiretso si Kira at Jonas sa isang private rest house na nagsisilbing meeting place ng kanilang business partners. Malamig ang hangin at tanaw ang kabuuan ng taniman sa paanan ng bundok. May mga tauhan sa paligid na abalang nag-aayos sa mga papeles at kagamitan sa loob ng receiving area. Tahimik lang si Kira habang sinusundan si Jonas papasok sa loob. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanila ang isang lalaking nakaitim na suit, malinis ang gupit at may aura ng kapangyarihan. Sa likuran nito ay may 3 lalaking nakaitim din, halatang mga bodyguard. Tumayo ang lalaki nang makita sila at ngumiti na magalang. Jonas! Bati nito habang inaabot ang kamay. Brent, salamat at pinaulakan mo kami. Sagot ni Jonas sabay abot ng kamay. Tumango si Brent at tumingin kay Kira. At ito siguro si Miss Kira. Yes. Sagot ni Jonas. HR manager namin. Siya ang kasama ko para mag-asikaso ng legal documents at compliance form. Ngumiti si Kira at nakipagkamay rin. Magandang araw po. Magandang araw din. Sagot ni Brent. Tara, upo tayo. Umupo silang 3 sa isang mahabang conference table na may nakahain na kape at ilang snacks. Nagsimula ng ipaliwanag ni Jonas ang tungkol sa proyekto. Isang partnership para sa employee wellness program na planong isama sa bagong sistema ng kumpanya.
Habang nagtatalumpati si Jonas, tahimik lang si Kira at seryoso nakikinig. Tila sanay na si Jonas sa ganitong mga usapan. Hindi rin maikakaila ang confidence sa pananalita nito. Nang matapos si Jonas, inabot ni Kira ang folder na naglalaman ng agreement form kay Brent. Ito na po yung initial draft ng agreement. Pwede po ninyong basahin at kung okay na po sa inyo, maaari na natin pirmahan. Maayos sa sabi ni Kira. Kinuha yun ni Brent at mabilis sa tumingin-tingin sa ilang pahina. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Jonas. Kinuha niya ito at nagpaalam. Kira, Brent, excuse me lang. May tawag akong kailangang sagutin. Saglit lang ako. Sabi niya habang papalabas. Naiwan si Kira at Brent sa loob. Sandaling katahimikan ang sumunod bago nagsalita si Brent. Ang bata mo pa para sa mataas na posisyon, Miss Kira. Ngumiti si Kira at bahagyang tumango. Nagkataon lang siguro, sir. Maaga lang ako nagsimula sa trabaho. Don't call me sir. Brent na lang. Medyo informal naman tayo ngayon. Sige po, Brent. Sagot ni Kira na ngayon ay medyo mas komportable na ang ngiti. Matagal ka na ba sa kumpanya? Tanong pa nito habang patuloy na binabasa ang form. Mag-aapat na taon na rin. Nagsimula ako bilang recruitment officer. Tapos na-promote sa HR supervisor at ngayon ay HR manager na. Impressive. Puri ni Brent. Alam mo, bihira ako makakita ng mga babae sa HR na ganito ka-composed. Karamihan laging stiff o sobrang seryoso. Pero ikaw, ang gaan mong kausap. Napangiti si Kira at bahagyang namula. Siguro dahil sanay na ako makipag-usap sa mga tao. Kahit anong ugali pa nila. Tama. At halatang may puso ka sa ginagawa mo. That's important sa mga ganyang posisyon. Nabigla si Kira sa papuri. Hindi niya inaasahang magiging magaan ang usapan nila. Inakala niyang magiging formal at malamig lang si Brent gaya ng inaasahan niya sa mga negosyante. Pero kabaligtaran ang nangyayari. Ikaw naman, Brent. Matagal ka na bang partner ng kumpanya? Tanong ni Kira pabalik. Mga 3 taon na. Pero ngayon lang talaga magkakaroon ng malaking project. Si Jonas kasi ang kauna-unahang CEO na seryoso sa partnership. Mukhang marami talaga siyang gustong baguhin, sabi ni Kira. Mukhang ganoon na nga. Sagot ni Brent, sabay ngiti. At mukhang ikaw ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya. Ngumiti lang si Kira, hindi nga alam kung paano tutugon sa ganoong pahayag. Alam mo, dagdag ni Brent habang isinasara ang folder. Sa dami ng HR managers na nakasalamuha ko, bihira yung may balance sa professionalism at warmth. Sana ikaw na yung huli. Napatawa si Kira. Grabe ka naman. Parang recruitment line. Hindi Depensa ni Brent. Compliment lang. Masarap lang talaga kausap yung taong totoo. Salamat. Sagot ni Kira habang nag-aayos sa mga papel sa mesa. Sa totoo lang, noong una, akala ko magiging boring ang meeting na to. Pero nagbago agad ang ihip ng hangin nung pumasok ka sa pinto. Aba, parang ikaw na nakikipag-flirt niyan, Brent. Natatawang biro ni Kira. Baka nga. Sagot ni Brent sabay kindat. Pagbalik ni Jonas sa loob ng silid, agad niyang natanaw si Kira at Brent na tila abala sa masayang pag-uusap. Kita sa mukha ni Brent ang aliwalas habang nakatingin kay Kira. At si Kira naman ay parang hindi na alintana ang paligid habang natatawa sa isang biro. Parang may humigpit sa dibdib ni Jonas. Hindi niya maipaliwanag pero may bumabagabag sa kanya. Hindi siya sanay makakita kay Kira na ganoon kasaya sa piling ng iba. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy, diretso siyang lumapit sa dalawa at agad na umupo sa tabi ni Kira. Napansin agad ng dalawa ang biglang pagbabago sa timpla ng hangin. Biglang natahimik si Brent at napatingin kay Jonas na seryoso ang mukha. Si Kira naman ay bahagyang napatigil at lihim na nagtaka sa biglang pag-init ng paligid. May problema ba, Jonas? Tanong ni Brent na may halong biro. Pilit inaalis ang tensyon. Wala naman. Maikling sagot ni Jonas pero hindi siya ngumiti. Nagkatingin na sina Kira at Brent.
Nahulaan na agad ni Kira ang pakiramdam na lumulutang sa pagitan nilang tatlo. Kaya minabuti niyang ibalik ang atensyon sa trabaho. Brent, kung okay na po sa inyo ang lahat ng detalye, maaari na po natin pilmahan ang agreement form. Ani ni Kira habang iniaabot muli ang dokumento. Kinuha yun ni Brent at pumirma sa mga pahinang kailangang lagdaan. Matapos ito ay isinara niya ang folder at ngumiti. Ayos na. Excited na ako sa magiging partnership natin. Ani ni Brent sabay abot ng kamay kay Kira. Ngumiti si Kira at nakipagkamay din. Kami din po. Salamat po sa oras inyo. Tumayo na si Kira at Jonas para magpaalam. Lumapit si Brent at tila nag-aalinlangan sa susunod na sasabihin. Sa huli, ngumiti ito at tumingin kay Kira. Miss Kira, pwede bang makuha ang number mo? Para kung may kailangang i-follow up sa project. Saktong ilalabas na ni Kira ang cellphone niya mula sa bag na bigla siyang hatakin ni Jonas sa braso at napalapit sa kanya. Napasinghap si Kira sa gulat. Napatingin siya kay Jonas. Kita sa mukha nito ang matalim na titig kay Brent. Nagulat din si Brent sa inasta ni Jonas pero nanatili itong mahinahon. Tumango na lang siya at ngumiti ng pilit. Sige, ipagpaumanhin mo. Mukhang may ibang usapan pa kayong dalawa. Nice meeting you, Miss Kira. Jonas? Tumango si Jonas at hindi na nagsalita. Matapos makalabas ng rest house, tsaka lang binitawan ni Jonas ang braso ni Kira. Ramdam ni Kira ang init ng palad nito kahit wala na sa braso niya. Jonas, anong problema mo? Bakit mo ko hinila kanina? Tanong ni Kira habang hawak pa rin ang braso niyang bahagyang namula. Hindi agad sumagot si Jonas, tila pinipigilan ang sarili. Sa halip na sumagot agad, naglakad ito ng ilang hakbang palayo, tsaka tumingin sa tanawin ng Tagaytay, naabot tanaw ang mga ulap sa bundok. Ayoko lang makita kang binibigyan ng atensyon ng iba. Mahinang sagot nito. Natigilan si Kira. Ano bang ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Jonas bago humarap kay Kira. Kira, matagal ko nang gustong sabihin to. Pero pinipigilan ko kasi ayoko magulo ang trabaho. Pero kanina, nung nakita kitang natatawa sa iba, doon ko napagtanto. Nagseselos ako. Kasi gusto kita. Nalaki ang mata ni Kira. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o matutulala. Hindi niya inaasahan mangyayari ito. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Jonas, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Mahina niya sagot. Wala akong hinihingi na sagot ngayon. Ani ni Jonas. Gusto ko lang malaman mo. Hindi lang kita basta empleyado. Ikaw si Kira. At araw-araw kitang iniisip. Lahat ng kilos mo napapansin ko. Yung ngiti mo, yung paglalakad mo sa hallway. Pati ko paano ka magtaas ang kilay kapag may ayaw ka sa report. Napatingin si Kira sa kanya. Hindi alam kung matatawa ba o mahihiya. Pati yun? Tumango si Jonas. Oo. Lahat. Ayoko na lang magpanggap na wala akong nararamdaman kahit gaano ko iwasan. Kahit ilang beses kong sabihin sa sarili ko na trabaho lang to. Wala eh. Bumabalik pa rin ako sa'yo. Tahimik lang si Kira. Tila pinoproseso ang lahat ng narinig. Ilang sandali ang lumipas bago siya muling nagsalita. Hindi ko akalain na ikaw pala. Akala ko dati, suplado ka lang talaga. Wala kang pakialam sa paligid mo. Napangiti si Jonas. Suplado nga siguro, pero hindi sa'yo. Nahihirapan lang ako dahil alam kong hindi ako dapat. Pero siguro ngayon, hindi ko na kayang itago. Tumingin si Kira sa malayo. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi man niya agad maibigay ang sagot, alam niyang may bahagi na tutuwa sa naririnig. Salamat, Jonas, sa pagiging totoo. Kung sakaling dumating yung araw na pwede mo na rin akong tignan sa paraang tinitignan kita, hihintayin ko. Hindi ako magmamadali. Tahimik sila naglakad pabalik sa sasakyan, ngunit hindi na ito katulad ng kanina. May namuong pag-asa sa pagitan nilang dalawa.
Hindi man malinaw ang kinabukasan, malinaw na ngayon. Hindi na simpleng ugnayan lang ang namamagitan sa kanila. 3 buwan na ang nakalipas pagkatapos ng tagpong yun. Tanghali na at abala si Kira sa pagbubuklat ng ilang papeles sa mesa niya nang biglang sumilip si Jonah sa pintuan ng opisina niya. May ngiti sa labi. Kira, lunch tayo? Napatingala siya at bahagyang ngumiti. Sanay na siyang yayain ito tuwing tanghali. Parang parte na ng araw niya. Sige, sandali lang. Kukunin ko lang yung bag ko. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa loob na sila ng kotse ni Jonas. Tahimik ang simula ng biyahe pero magaan ang paligid. Sanay na silang magkasama at hindi na awkward gaya ng dati. Pagdating nila sa isang kilalang restaurant, agad bumungad sa kanilang isang ginang at isang lalaki magkaedad. Agad napatigil si Kira sa paglalakad nang mapansing pamilyar ang kilos si Jonas papunta sa mesa ng mga ito. Ma, pa. Ani ni Jonas, sabay akay kay Kira palapit. Si Kira nga po pala. Yung sinasabi ko nililigawan ko. Nalaki ang mga mata ni Kira. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung saan niya ilulugar ang sarili pero pinilit niyang ngumiti. Hello po. Mahinahon niyang bate, sabay bahagyang yuko sa mga magulang ni Jonas. Ngumiti ang ina ni Jonas at agad siyang inalalayan pa upo. Ay nako, ang ganda mo pala. Buti naman at naisipan ka ng anak kong ipakilala. Salamat po. Nahihiyang sagot ni Kira. Tahimik lang ang ama ni Jonas habang seryosong nakatitig sa kanila. Hindi ito nagsasalita pero hindi rin mukhang galit. Parang sinusuri lang siya. Umorder na sila ng pagkain. Habang hinihintay ang order, nagsimula na magtanong ang ina ni Jonas. So, Kira, matagal ka na sa kumpanya? Mag-iisang taon na po, sagot niya habang pinipilit huwag magpakailang. At anong department ka ulit? Human Resource Department po. Tumango ang ginang. Mabuti. At kita ko naman sa anak ko. Parang ibang-iba ang araw niya ngayon. Madalas siya dati. Tahimik at seryoso. Ngayon, ngumingiti na. Napangiti si Kira at napatingin kay Jonas na nakatingin din sa kanya. Baka po masaya lang sa trabaho. Napatawang ina ni Jonas. Ay nako, wag mo na kaming bulahin. Halatang may epekto ka sa anak ko. Kira, sabi mo dati gusto mo maging manager balang araw, di ba? Tanong bigla ng ina ni Jonas. Opo, pangarap ko rin po talaga yon. Kaya pinagbubutihin ko ang trabaho. Aba, may ambisyon. Maganda yan. Sabat naman ng ama ni Jonas na ngayon lang nagsalita. Nagulat si Kira pero natuwa sa sinabing yun. Maraming salamat po, sir. Wag mo na akong is-sir. Tito na lang. Napangiti si Kira. Opo, tito. Habang nagkakainan, panay ang sulyap ng nanay ni Jonas kay Jonas at Kira. Tapos biglang magtatama ang tingin nila at sabay silang mapapangiti. Napansin ito ng tatay ni Jonas kaya bigla na lang itong ngumiti at sinabing, Mukhang seryoso ka talaga, anak. Tumango si Jonas. Oo pa. Hindi ako magpapakilala sa inyo kung hindi. Matapos ang halos 2 oras sa kwentuhan at pagkain, nagpaalam na sila. Lumabas na sila ng restaurant at sinama sila ng mga magulang ni Jonas hanggang sa kotse. Salamat po sa lunch, sabi ni Kira habang sumasakay sa passenger seat. Ikaw pa anak, bumisita ka ulit ha? Sabi ng ina ni Jonas habang nakangiti. Wag mong hayaang nawawala yung bata na yan, Jonas. Pahabol ang ama nito. Habang papalayo na sila, napabuntong hininga si Kira. Jonas, sana sinabi mo man lang na meet the parents pala to. Napakamot sa batok si Jonas. Sorry na. Gusto ko lang kasi na makilala ka nila. At gusto ko rin makitang kasama ka nila. Tahimik si Kira na ilang saglit. Okay lang naman. Kinabahan lang ako. Pero mabait naman pala sila. Seryoso talaga ako sa iyo, Kida.
Bulong ni Jonas habang nakafocus sa pagmamaneho. Napatingin si Kira sa kanya. Alam ko na, ramdam ko naman. Pero kung hindi ka pa ready, okay lang. Hindi kita pipilitin. Umiling si Kira. Hindi naman sa ganun. Natutuwa lang ako kahit napapano. Tinuturing mo ako mahalaga. Inabot ni Jonas ang kamay ni Kira at marahang pinisil. Mahalaga ka talaga. Hindi lang sa trabaho kundi sa personal kong buhay. Gusto kong mas makilala ka pa. Hindi lang bilang kasama sa opisina, kundi bilang ikaw mismo. Nakakapanibago lang. Kasi hindi ko naman inaasang aabot tayo sa ganito. Bulong ni Kira habang nakatingin sa labas ng bintana. Ako rin. Pero masaya ako na ganito ang nangyayari. Hindi lahat ng bagay planado, Kira. Minsan ang mga hindi inaasahan ang mas totoo. Napalingon si Kira at ngumiti. Hindi mo lang alam kung gaano mo nababago yung mga araw ko. Dati, trabaho lang iniisip ko. Ngayon, ikaw na rin. Tumawa si Jonas. Ang cheesy mo naman. Pero natutuwa ako. Gusto kong alagaan yung nararamdaman mo. Gusto kitang pasayahin. Sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung anong magiging takbo natin. Pero gusto kong subukan. Kasi kapag kasama kita, parang mas kaya ko lahat. Ganon din ako. Kaya kahit di tayo sigurado sa hinaharap, basta ngayon, buo ang loob ko na ikaw ang gusto kong kasama. Inabot na sila ng hapon sa pag-uwi. Habang nasa biyahe, nagkwentuhan pa sila ng kung ano-ano tungkol sa paborito nilang pagkain, mga lugar na gusto nilang puntahan at mga pangarap nila sa buhay. Pagdating sa harap ng tirahan ni Kira, bumaba agad ito. Salamat ulit sa lunch at sa sorpresa, biro niya. Basta para sa'yo. Kahit meet the parents agad. Nakangiting sagot ni Jonas. Napailing na lang si Kira at ngumiti. Tsaka pumasok sa loob ng bahay niya. Naiwan si Jonas sa kotse. Nakangiti rin habang pinagpamasdan siyang pumasok. Linggo ng umaga, medyo maaliwalas ang panahon at sakto lang ang init. Eksaktong 10:00 nang dumating si Jonas sa tapat ng bahay nila Kira. Bumisina siya ng bahagya at hindi nagtagal. Lumabas na si Kira. Naka-white crop top at maong jeans lang siya pero ang lakas ng dating. Napangiti si Jonas. Good morning! Bati ni Jonas habang binuksan ang pinto ng kotse. Good morning din, sagot ni Kira, sabay upo sa front seat. Ang aga mo ha? Siyempre, excited ako eh. Kahapon ko pa to hinihintay. Sagot ni Jonas habang nakangiti. Habang nasa biyahe, nagkukwentuhan sila ng kung ano-ano. Mostly kalokohan, mga kwento sa school, mga meme na nakikita sa feed, at mga asar sa isa't isa. Walang masyadong seryoso at ang saya ng vibe nila. Pagdating sa mall, napansin agad ni Kira ang Chinese restaurant na may amoy na nakakagutom. Uy, dito tayo! Amoy pa lang, panalo na, sabi ni Kira habang hinihila si Jonas papasok. Go! Gutom na rin ako. Pick anything you want. I'll pay. Sagot ni Jonas. Pagkaupo nila, binigay agad ang menu. Tumingin si Kira, tapos nagturo na sunod-sunod. Kuya, isa pong yang shao rice, beef broccoli, sweet and sour pork, tsaka 2 iced tea, sabi niya. Parang ang dami ah. Biro ni Jonas. Gutom tayo eh. Tsaka, share naman tayo, di ba? Sagot ni Kira. Tusk, ang cute-cute mo talaga, Kira. Habang naghihintay, tumingin-tingin sila sa paligid. Medyo cozy ang ambience, may mga red lanterns at soft na Chinese music sa background. Nakakapanibago, sabi ni Kira. Yung ano naman? Tanong ni Jonas. Yung ganito, yung lumalabas sa hindi kasamang pamilya o yung best friend ko na si Pamela? Hindi ko ina-expect na mag-enjoy ako. Bakit naman? Tanong ni Jonas. Ewan, siguro kasi iba yung kasama ko ngayon. Sabay tingin sa kanya. Ngumiti lang si Jonas, parang kinilig pero chill lang. Pagdating ng pagkain,
Nagsimula na silang kumain. Ang sarap ng beef broccoli! Sabi ni Kira habang sumusubo. Oo nga, try mo tong sweet and sour pork. Sagot ni Jonas sabay kuha ng piraso at inilagay sa plato ni Kira. Thanks! Subuan mo na rin ako oh. Biro ni Kira sabay nguso. Gusto mo talaga eh. Sagot ni Jonas sabay isinubo sa kanya yung pork. Ayan. Grabe! Ang cheesy mo! Sabay tawa ni Kira. Mas cheesy ka kaya? Sagot ni Jonas. Matapos kumain, diretso sila sa sinihan. Pinili nila ang Mother Story kasi naririnig ni Kira na nakakaiyak daw talaga. Handa ka na bang umiyak? Tanong ni Jonas habang naghahanap ng upuan. Basta may tissue ka, game ako. Sagot ni Kira. Tahimik na sila sa simula ng pelikula. Habang tumatagal, unti-unti nang umiiyak si Kira. Ramdam ni Jonas na tinatamaan siya sa mga eksena, pero mas abala siya sa pagtingin kay Kira. Nakasandal sa kanya, pinupunasan ang luha, pero hindi nagpapapansin. Okay ka lang? Tanong ni Jonas sa mahinang boses. Oo, ang sakit na sa puso. Sagot ni Kira, humahabol ng hininga. Hindi na nagsalita si Jonas. Hinawakan na lang niya ang kamay ni Kira at hinayaan siyang sandalan siya. Parang automatic lang, parang tama sa moment. Pagkatapos ng pelikula, palabas pa lang sila na sinihan, bumuntong hininga si Kira. Grabe, naiyak talaga ako. Pero ang ganda, sabi niya. Gusto mo bang umuwi na? Tanong ni Jonas. Hindi. Gusto ko magbawas ng lungkot. Quantum tayo? Yaya ni Kira. Tara. Pagdating sa Quantum, para nagbalik sila sa pagiging bata. Una nilang nilaro yung basketball shooting game. Okay, kung sino matalo, siya ang magdadala ng bag mamaya. Hamon ni Jonas. Game! Sagot ni Kira. Nag-umpisa ang laro. Si Jonas, puro mintis sa umpisa. Si Kira naman, sunod-sunod ang pasok. Sa huli, siya ang panalo. Talo ka na! Tawa ni Kira. Bag ko please. Sabay abot ng sling bag. Unfair to. May training ka yata. Reklamo ni Jonas. Next nilang nilaro ay yung car racing. Magkatabi sila, parehas excited na maglaro. Baka matalo ka ulit, sabi ni Kira. Imposible. Ito ang larong lalaki. Yabang ni Jonas. Pero sa huli, panalo si Jonas. Ayun! Bawi rin! Okay, fine. 1-1 na tayo, sabi ni Kira. Tiebreaker sa claw machine? Naglaro sila sa claw machine at sa pang-apat na try, nakuha ni Jonas ang maliit na teddy bear. Oh, para sa'yo. Sabi ni Jonas sabay abot. Uy! Ang cute nito! Kilig ni Kira. Mas cute yung humahawak. Biro ni Jonas. Natawa lang si Kira. Smooth mo ha? Habang pauwi na sila, medyo tahimik sa loob ng kotse. Pagdating sa tapat ng bahay ni Kira, hindi siya agad bumaba. Saglit siyang tumingin kay Jonas. Jonas, sabi niya, medyo mahina. Bakit? Tanong ni Jonas, nakatingin na rin sa kanya. Gusto ko lang sabihin na gusto rin kita, diretsong sabi ni Kira. At kung okay lang sa'yo, pwede na tayo maging tayo? Napatulala si Jonas ng sandali, tapos biglang ngumiti na sobrang laki. Totoo ba yan? Tanong niya. Oo, sagot ni Kira. Medyo nahihiya. Grabe, ang saya ko. Kira, girlfriend na kita? Paninigurado ni Jonas. Girlfriend mo na ako, sagot ni Kira, sabay tawa. Promise, aalagaan kita. Sabi ni Jonas habang hawak ang kamay niya. At sa gabing yon, habang bumababa si Kira ng kotse, pareho nilang alam, may nabago na. At yung simpleng lakad na yon, naging simula ng isang bagay
na mas espesyal. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe! Hanggang sa muli, paalam!